Alam mo yung effect nun, partner, pag ikaw ay talagang bahagang buntot mo, iisip ka lang, ano, baka makagera. Baka siguro din partner, nag-iisip niya, posibleng. Talagang bahag ang buntot ng dating Pangulong Duterte sa China. Diba? Sabi matapang. Nasaan ang tapang niya? Ba't kailangan natin maging sunod-sunuran? Hindi ba pwede tayo umalma ng konti sa ginagawa ng China? Porket malaking bansa ang China. Bakit ang Taiwan? Oh. Ginigira ba yung Taiwan ng China? Na talagang umaalma sa ginagawa ng China ang Taiwan? Alam mo yung sa kasaysayan, ang China, ginagawa na ng pananakot. Pag duwag ka, mahina ka, magiging sunod-sunuran ka. Diba? Bunganga lang noon ang matapang, pero duwag talaga. O, diba? Basahin niyo yung mga comment doon. Matapang lang sa bunganga pero wala sa gawa. Giging kahinatnan. So, kaya nga sabi mo nga niya, ginawa niya yung ganong agreement para sa kapayapaan, for peace, dyan sa West Philippine Sea. Pero partner, ito lang sa akin. Wala mangyayari, partner, gulo. Oh. Kasi yun nga, papunta na doon sa issue na hindi talaga tayo pahanda sa ngayon. Oo nga, partner. Sa ganong klaseng sitwasyon. Eh di dapat, nung naglagay ng boya, wala din tayong ginawa. Oo. Kasi tingin ko, kung yung boya na hinarang ng China, ang presidente natin, si Pangulong Duterte, hindi niya tatanggalin yun. Oo. Kasi pag may tinanggal, baka magkagera. Tama. Ganun yung utak niya. So, partner, being the president, still ito sabihin ko pa rin hindi ako sa nagmamatapang. Partner. Sino nagpatanggal ng buya ng ginawa ng China? Nagharang. Di ba si PBBM? Pinatanggal niya kaagad sa mga Philippine Coast Guard. Bakit? Nambomba ba yung China? Nanggera ba ang China? Wala. Kasi sinusubukan nila yung sinasabi ni Duterte na weak leader. Kung talagang weak leader talaga. Pero wala eh. Nagkamali yung ni Duterte na weak leader si Pangulong BBM, Bongbong Marcos. Diba? Kagad niya pinaputol yung mga iniharang ng China doon. Binigyan niya kaagad ng aksyon. Binalita ngayon, kinabukasan, pinapuntahan sa Coast Guard. Putulin niyo yan. Walang karapatan ang China. Oh. Diba? Tapos sinabi pa ni PBBM, kailangan natin maging handa. Kung ano man, ihanda natin yung mga militar natin. Kailan ba tayo maghahanda pag linusob ng China? Oh. Di ba? Kumbaga yung mina-mindset ni PBBM, kailangan maging handa tayo, advance pa tayo. Na handa na tayo. Kahit anong parang bagyo. Halimbawa, yung pag may dumating na bagyo, may paparating na bagyo, kailangan mag-evacuate na tayo. Ganun ang ginagawa ng ating PBBM. But we're talking of our own sovereign rights. So kapag lagi tayong oo lang ng oo, at hindi tayo magpo-protesta, at hindi tayo aangal, partner, ano mangyayari sa atin? Hindi kakainin tayong buong-buo nito. Tama. Intimidated tayo lagi. So ano pang mukhang iharap mo sa mga anak mo na, mama, ba't di mo pinaglaban to? Ba't di niyo pinaglaban to? Yun ang kaduwagan. Yan. Partner. Diba? Yun ang kaduwagan. Tama si Atty. Claire. Hindi naman ibig sabihin na magpo-protesta ka, gira na habol mo. At kapag ikaw ay hindi ka nagprotesta, partner, anong ibig sabihin nun? It's either kakampi ka talaga ng ibang bansa o may nakukuha ka kapalit.
Tama. Natin alam. Tama. Hindi ko sinasabi may Tama. nakuha sila. Oo. Diba? Kasi kanya-kanyang bawat administrasyon may kanya-kanyang estratehiya partner sa kung paano re-resolbahin itong problema sa West Philippine Sea. Dahil nandyan yung kanilang pangako sa taong bayan, isa ito sa kanilang ipinangako na kanilang hahanapan ng solusyon ang problema dyan sa territorial dispute. Okay? Saka ito pa, partner. Okay. Sabi niya pumasok siya sa deal. Mami siya. Oo. Tapos, aaminin niya sa press conference niya mga kayubi na hindi nga niya daw alam kung saan yung ayungin siya.